na kung saan Greek stupa siya, okay? Ayan! O, diba? Si Buddha nakahiga. Ayan, o, tignan nyo. Makikita nyo, puro wood. Ang monument na yan ay ginawa between 1957 to 1968. So, ito pong itsura. Nakalagay, no touching of objects. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po ang ating first full day dito sa Vientiane. At ngayon, meron tayong pupuntahan dahil nag-avail po tayo ng tour. Okay? So, nag-avail tayo ng tour ngayon kay Klook. So, yung link is ilalagay ko sa ibaba if ever kung magugustuhan nyo yung entire experience ko dito sa video na to. Okay? And ang in-avail ko is yung with lunch. Okay? So, nag-message sa akin yung operator. Nung nag-message sa akin yung operator, sinabing gano'n ng operator na yung lunch daw is i-refund nila sa akin ngayon kasi nagsarado na daw yung partner restaurant nila. So, pinangungunahan ko na kayo na may ibabalik sa aking pera yung mismong operator through the driver daw. Yun daw yung magbibigay sa akin and yun. Okay? So, let's go. Actually, ito talaga in-avail natin. Day tour with lunch. So, 4,026 siya. Then, i-refund. So, magiging 3,334 na lang. So, magiging without lunch siya. O, ayan. Nag-message na sa akin. Let's go! Tapos, nag-message ako doon sa operator. Tinanong ko. And, kinonfirm ko lang kung ano ba talaga yung itinerary na pupunta ngayon. So, minessage back niya ako. At ito, ang sinabi niya, ayan, tingnan nyo, napakadami, di ba? Ngayon, let's go na at magpunta na tayo sa labas para makita na natin ang ating driver. Share ko nga lang pala itong loft type ko na kinuha na guest house dito na accommodation. So, yung video nito, check nyo na lang sa mga previous vlogs ko. Okay, ang ganda niya. Ayun na, may loft. Merong hagdan, ganyan. Sa taas ako natutulog. Ito yung CR, ganyan. Okay? Ayan, dumating na ang ating tour guide. Bakit naman napakalaki naman? Ah, so big. How many us? Yeah. Only me? Yeah. Only me? Oh my God! So big! Grabe. Mag-isa lang tayo, tapos ganito kalaki. Parang feeling ko artista ba to? Laki naman. My God. Meron tayong driver na magdadrive sa atin around sa mga pupuntahan natin ngayon. Pero hindi siya sa atin feeling ko sasama kasi nag-send yung mismong operator or yung mismong, di ba sa WhatsApp nag-uusap pagka nag-book kayo kay Klook. So, minessage ako, sinend doon yung mga audio guide para maging guide natin as reference sa bawat pupuntahan natin. So, ibig sabihin, wala tayong makakasama. But, meron tayong sasakyan. So, okay na rin siya. Ayun ang tingnan nyo. And also, ito po ay binuko po to kay Klook. So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And also, you can use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. So far, pwede nyo gamitin yan for 5 times. Okay? Diba? Kita nyo, napaka-unlad ng kanilang capital city. Medyo malayo siya doon sa nakita natin doon sa Luang Prabang. Yay! Andito na tayo sa City Life. Ayan! We're here! Hindi ko lang alam kung dito tayo una or kung ano pa man. Oh my God, ang ganda. Ang ganda niya in person. Okay, so hindi ata yun ang una nating destination. So, mamaya yun, feeling ko. Ang ganda at social naman ng hotel na to. Ano to? Supatra Hotel. Wow! Ang ganda ya. Ang ganda ng architecture. Nakita ko na. Ilalagay ko dito sa screen, dito sa side na to, yung message ng mismong operator sa WhatsApp. So, Tatluwang ang una pala natin pupuntahan. Then next, Vientiane Museum of Contemporary Arts. Next, yung Head to Rest Coffee and Restaurant. So, kakain na tayo nun. Tapos, next is Enjoy Authentic Thai Cuisine. Dalawang kainan. Tapos next is Patusiay Victory Monument and next is Visit Wat Prakeo. Ayan, so we're here. Andito na tayo ngayon sa Tatluwang. And so ito yung itsura ng ating pupuntahan. First stop. Dito sa tour na to, kasama na lahat ng mga admission sa mismong attractions na pupuntahan natin ha. O, diba? Super hassle-free. The convenience. Let's go. So, feeling ko si Kuya ang mag-aayos nun for us. Ayan po ang rule for visiting. Take off your hat, shoes, chu-chu-chu-chu. No touching the objects, no food and drinks. Men are not allowed to wear skirts. Women wear short skirts are not allowed. Bawal yun ha. So, ibig sabihin, ayusin nyo ang pagdadamit. Madlang people. So, no loud noise. Bawal yung loud noise. Hinaan natin poses natin. So, yan. Pause nyo na lang. Okay. So, kung i-DIY nyo siya ang bayad, 30,000 keep. Okay? Ikutin na natin. Wow. Meron silang ganito. Para mag-aalay ka. Doon di ko alam kung paano gamitin yan. Baka rin natin papunta doon. Then, mag-picture-picture tayo later. Okay, so medyo against the light. Pero gusto ko lang explain sa inyo na ito po, ang name po ng lugar nito is Tatluwang. So, ibig sabihin po nun, Great Stupa. Okay? So, ayan po yun. Yung stupa.
diba? Again, this one is located siya sa center nitong Vientiane, Laos. And also, ito po sinisimbolo nito ng building na to at ng mismong lugar na to, yung Lao sovereignty and yung mismong Buddhist religion. So yun, both yun ang kanyang sinisignify. And tignan niya, makakita kayo dito ng mga Buddha. Okay, so bawal hawakan yan. And as you can see, is parang magkakamukha sila na meron silang iba't ibang ways lang ng pag-upo, pagtayo, ganyan. Though usually kasi sa Cambodia, sinabi sa akin doon, nung mismong tour guide, is galing daw sa iba't ibang bahay yung ganyan. So, dinodonate daw sa mga ganitong klaseng lugar. Dito hindi ko alam since wala nga tayong tour guide. Kaya hindi natin alam. Ayan, look. Tingnan niyo, ito na po ang stupa. Na kung saan great stupa siya, okay? Wow, first time may nakita kong Pilipino dito. Wow. Tapos yan, nakikita niyo yan, yung gold covering na yan, yung may gold covering na yan. Pinaniniwalaan na yan daw, yung merong gold covering na yan, ay merong nilalaman ng relic ni Buddha. O, diba? Additional fun fact, ang area na yan, dyan sineselebrate yung Tatluang Festival. Isa yun sa pinaka-important Buddhist celebration sa Laos na ginaganap siya tuwing November. Okay. So, bumalik kayo dito no November if ever. Ayan, dito meron ditong bilihan ng mga damit. Kung gusto niyo ng pangpasalubong, pwede kayo ditong bumili. Ayan, traditional wear ata nila yan. Ay, ang galing. May tambol. Ganda, no? Magkano kaya yan? Wala kasing presyo. Alam niyo yung napansin ko dito sa Laos? Walang mga presyo yung mga damit-damit. Yung mga binebenta nila. Hindi ko alam kung why. Doon tayo galing kanina. So ngayon, dito tayo sa side na to. Okay? So pumasok na tayo. And syempre, pagpasok natin dito sa mismong arc na to, bawal na maingay. Lower down your voice, your tone, your speech. Ayan, may bilihan ng pasalubong dito if ever na gusto niyong bumili. Meron dyan. Uy, ang ganda dito, oh. Ang ganda dyan. Pwede kang mag-photoshoot. Though, hindi muna tayo dyan. Dito na muna tayo sa nakahigang Buddha. Ayan. O, diba? Si Buddha nakahiga. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung ano yung meaning kapag ka nakahiga. Malapit na ba siyang madeds pagka ganun? Sa search ko kasi ang alam ko parang kapag ka nakahiga, malapit ng, you know. Oo, ganun nga ata, guys. Okay, next up, andito ngayon tayo sa Vientiane Museum of Contemporary Arts and actually, ayan, inaayos na ng ating kasama yung ating ticket kasi kasama nga yan dito sa trip and ay, itsura niya. So, hindi ko alam kung dito ba yung museum or what. Tapos, upon observing, parang feeling ko walang tao. Parang ako pa lang. At ayan, if ever kung pupunta kayo, open siya ng 8 AM to 17:00. Tapos yung ticket price is 100,000 kip. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa second floor dito sa mismong museum. And actually, hindi ako nakapag-video dun sa first floor dahil bawal po. So we need to respect that. Pero doon sa baba, makikita nyo doon puro mga sculptures ng wood, ng iba't ibang klaseng gods, iba't ibang klaseng mga tao. Tapos may mga painting na may sculpture na magkasama, ganyan. At ang ganda. Like, parang medyo nakakatakot na vibe. Ayun, meron din pala dito. Ayun, no? Parang mga ganyan, puro mga ganyan doon sa baba na malalaki, guys. Tapos dito lang daw pwede kasi mag-video. Sa baba, bawal. Welcome to Paradise of the King in Luang Prabang. Okay. This is room that we just inaugurated, the King Room. King Room? Yeah, King Room in Luang Prabang. Wow! Ayan, o tingnan nyo. Makikita nyo, puro wood. So this museum, ay, parang hindi siya wood. Wood ba to? Are this wood? No. Not wood? Wood. Ah, wood. It looks like metal. That's wood. Look like metal. Yeah. All wood, guys. Tama tayo. So, ayun, itong Buddha daw na to is 400 years old at noong panahon pa ng Vietnam War. Naalala nyo, noong binibida ko noon na nasa Vietnam tayo, yung binobomba yung mismong Cu Chi Tunnel. Yan, yung mga panahon na yun yan. Ang tagal na, no?
Pero nasa Luang Prabang daw yan, tapos dinala dito sa Vientiane. Pero panahon pa yun ng Vietnam War. Ayan o, andito tayo sa isang section ulit. Ang ganda. Puro mga wood. Wala kayong makikita dito na mga metal or stone, ganyan. Purong wood siya. Pag-ingat lang kayo, baka bigla kayo makabagsak dito kasi parang ang ninipis ng mga tayuan. Andiyan kapag kagabi, gumagalaw to, no? Okay, ngayon lunchtime na at dito tayo dinala sa Senglao Cafe ng ating driver. Okay, so hindi ko alam kung anong makakain dito and let's check the menu. Guys, ang ganda niya. Ang ganda niya, literally. Ay, may mga cake. Grabe naman, ang ganda naman dito. Order ako niyan. Order ako ng cheesecake. Okay, so andito na po tayo ngayon. And order tayo ng food. Grabe dito sa dinala sa atin. Ang mahal pala ha. Puro mga 400. Puro mga 1 million. Tignan nyo. Ayun lang naman guys ang presyo. Tignan nyo. 1 million. 500k. Ito 100k plus. Post na lang. So, tingnan natin kung ano order natin. Yung mura lang. Okay, let's go. Yeah, this one is signature in Senglao. Yeah, we combine combination with Lao food. Okay, this one. And also cheesecake. Okay. Cheesecake. So you serve now or after? After meal. After meal. Okay. And then, what's the best one? This one or this one? I like pumpkin. Okay, pumpkin. Okay. Okay. That's all. And can you serve me water? Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. I know you're from Philippines. Yeah, Philippines. Maganda dito guys, so may palibre sila na popcorn. Ang galing ng illusion kasi papel lang yan. Ganyan lang kaliit. Mukhang parang buong bucket no? Nakakatawa, meron din silang complimentary na isa pa. Nakakatawa. So ay in-order ko Senglao na cheesecake. Wow. Ayan, dumating na ang ating pumpkin soup. Ngayon, tikman natin, okay? Ang onti lang niya, daw okay lang. Ang sarap. Ang sarap. Gustong-gusto ko talaga yung mga pumpkin soup. Like everywhere. Parang ang creamy-creamy niya, no? Ayan, ito na ang ating food. So, meron ditong fried rice. Tapos ito yung longganisa na kinain natin sa Luang Prabang. Tapos ito, first time nating matitikman. Tapos ito ay salted egg lang. Tapos salad na napakaanghang for sure. May sili. Okay, so tikman na natin ngayon. Okay, simulan na natin sa rice muna. Oh, wow. Ayan, color black siya. Feeling ko parang maalat-alat to. Ayan. Ang init niya, ang anghang. Literal, maanghang. Oh my God, ang anghang. Ang anghang talaga. Like, i-level ko siya. I-rate ko siya ng 8 out of 10 sa anghang. Oh, anghang. Kala ko naluluha. Ang anghang eh. Tapos ito yung longganisa nila. Ito, gusto ko to. Natikman ko na to sa Luang Prabang. Sarap siya. Oh my God, ang anghang. Unang kagat ko pa lang ng kanin yun. Bakit kasi hindi ko tinanong kung spicy, di ba? Ako din may kasalanan eh. Salted egg. Okay, so kumain na tayo ngayon ng cheesecake. Dahil hindi na natin kaya yung rice, napaka-anghang kasi. Sinipon ako. Super anghang. Like, mientras madami nakakain mo, mas umaanghang siya. Parang marirate ko na siya ng 10 out of 10 yung anghang. Hindi kasi ako aware. Sarap pa, masarap tong nila cheesecake. Parang merong nuts sa loob. Kasi na, ngayon. May nakakasulat na Senglao. Okay, so finally, we're here sa ating next stop. Ito ang Patusay Monument. Ayan guys, nakikita nyo, nasa likod. So dito pwede na tayo mag-ingay. And share ko lang sa inyo, ito pong monument na to ay ang tinatawag na Victory Monument nila o Patusay Monument nga or Gate of Triumph. Okay, so ito po ay nakalocate sa kalagitnaan talaga ng Vientiane sa pinakadulo ng Liangsang. Okay, ang monument na yan ay ginawa between 1957 to 1968. So ito pong arc na yan, ito pong Victory Monument ay nire-resembles yung mismong Arc de Triomphe sa Paris. Sa Paris. So yan, ito pala itsura dito. May mga pintuan pala sa loob. Oh. Nakikita nyo. Doon, meron doon. Tapos ito yung itsura ng itaas niya. Ayan po ang itsura ng taas. O, diba? At least naipakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda.
Wow, it's so good. It's so cool. Ito pong mismong Victory Monument na to ay may laki or may taas siya ng 160 feet. Okay? So, and aside from that, is pwede dito nga pumanik ang mga turista. Like, para makita nyo yung panoramic views ng Vientiane. Okay? So, tingnan natin kung magkano ang presyo. Ang presyo kapag ka-foreigner is 30,000 kip. Pagkakalahi nila is 5,000 kip. Nakalagay dyan. Pinabasa ko lang. Plus, aside from that, nakikita nyo ba yung mga painting na nandiyan sa taas? Ano yan? Sinisimbolo naman yan yung Lao history, Lao legends, and kung ano pa mang related dito sa Lao. Plus, one more thing, is itong area na to ay nagsisilbing host sa mga ibang napakagaganda at napaka-meaningful events dito sa Lao. Not even sa Lao, kapag ka merong kunyaring special events na invited ang international people like us, ganyan, kunyari, merong mga kung ano-ano pa mga importanteng events, dito yung ginaganap. Diba? Diyan po yun. Yun nga lang, kapag pupunta kayo dito, wag nyo akong gayahin kasi nagpunta ako ngayon ng tanghaling tapat or medyo tanghali. Though ito, option ko talaga to. Ako talaga may gusto nito. Pero kung kayo po, kung i-DIY nyo po ito, pwede naman siyang i-DIY, mag-in-drive lang kayo papunta dito, ganyan. Or kung ano pa mang gusto nyong way na gawin, pwede po kayo magpunta dito ng gabi. Mas maganda kasi siya sa gabi kasi may mga ilaw-ilaw. Ayan o, ito. Ayan, nakikita niyo mga ilaw na yan. Yan yung isa sa mga ilaw na talaga namang makikita nyong magniningning kapag kagabi sa ganda dito sa Patusay Monument o Victory Monument or Gate of Triumph. Tignan nyo, ang cute ng photo ko. Nagpicture ako dun sa gitna. Tapos nakaparang pa 0.5 na taas na ganyan. So, tignan nyo. Di ba? Ang ganda. Pwede nyo din gawin to. Yan, paalis na tayo ngayon. Nakapagmuni-muni na tayo dun sa loob. Nakapag-stay na tayo. Na-embrace na natin ang dapat ma-embrace dun. So, ito po ang makikita nyo. Inisipin nyo kapag kagabi kayo nagpunta. Madilim, hindi mainit. Pero may mga ilaw-ilaw yan. Though kapag kamaga, iba din naman yung ganda tulad ngayon. So, magpipicture na lang muna ako dito ngayon. Then, let's go na sa ating next stop. Buti na lang itong tour na to. Tignan nyo, meron silang papayong. Kasi hindi ko din nila yung payong ko eh. Nakalimutan ko dun sa hotel. Grabe pawis ko, tumatagak-tak, napakainit. Para kasi ako nakadikit ngayon sa sun. Ay, ganda ng background natin ah. Yung mismong gate. Okay, so ngayon ito na ngayon tayo sa ating last stop dito sa Ho Pra Keo. Okay? So, 30,000 kip ang entrance dito. Pero kasama na yan sa ating binili. So, bawal maingay. Tahimik ulit tayo. Ayan! Wow! Look! Tignan niya, ganda oh. Okay, so let's go there. Pumunta tayo dyan sa mismong mataas na yan. At tignan natin kung ano ang makikita dyan. Actually, first time ko nakita to, hindi ko siya nasama sa research. And wala siya sa mga parang top tourist spots na mga makikita nyo. Though, ang pangalan niya, ano? Ho Pa Keo. Ho Pa Keo. So kailangan maghubad ng shoes. Okay, hubadin natin. Hubad tayo. Medyas lang tayo ngayon. So, ito pong itsura. Nakalagay, no touching of objects. The Emerald Buddha. Ang galing. Wow. Okay, so alam ko na yung history ng lugar na to. So, ang purpose pala nito, ang main purpose nito is to store the Emerald Buddha. Kaya pala hinahanap ko yung Emerald Buddha dun sa loob. Kasi ni-research ko siya eh, kasi wala akong idea kung ano at tungkol saan itong lugar na to. So, ito ginawa para i-store nga yung Emerald Buddha na kung saan dati dito nakalagay. Pero, nung pumasok ako, hindi ko siya nakita at ngayon, ni-research ko lang, saka ko nalaman na yung Emerald Buddha pala na nakalagay dito ay located na ngayon sa Grand Palace sa Bangkok, Thailand. O, diba? Nalaman natin. So, dito siya dati nakastore na nilipat ngayon dun sa Bangkok, Thailand. So, from dito sa Vientiane, Lao, is nilipat na siya dun sa Thailand. Tapos, itong lugar na to na nakikita niyo sa likod ko, dinestroy na to ng mga Siamese noong 1779. Tapos, inayos naman siya ng mga French noong 1930. Yan, since wala na dito yung mismong Emerald Buddha, itong lugar na to, nagsuserve na lang to na parang bahay na mga koleksyon ng Buddha. Kapag pumasok kayo doon, makikita nyo, iba't iba. Merong gold, bronze, silver, yan. So, mapakita ko na lang ulit sa inyo yung mismo Emerald Buddha. Na if ever, kung mapupunta kayo sa mismong Grand Palace sa Thailand, makikita nyo to. Yan po. Okay? So, yan po ang dating nakalagay dito. Pero ngayon, wala na siya. Pero kahit ganon, kahit na parang tinanggal na dito yung Emerald Buddha, ipinreserve pa rin to ng Lao government to preserve the culture, the history nung mismong nakaraan dito at kung ano pa man ang meron sila ngayon. Ay, natigan nyo, ang ganda. Yan yung makikita nyo sa tapat nung mismong temple na to. Yan. This one
And ito po ang makikita nyo. So, pwede kayo mag-picture-picture dyan. Tapos dito kung gusto nyo, diba? Hindi ganun kadami ang turista na pupunta dito. Again, if ever, since ako nakabook kasi ko ng tour kay Klook, so if ever kung nagustuhan nyo yung entire vlog, is yung link ilalagay ko sa baba. And also, pwede nyo gamitin yung code ko para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. And yun, kasama na yung tickets and all, lahat. Pati yung food. Pero na-refund nga sa atin, diba? Pero kung kung magdi-DIY kayo, ang babayaran nyo dito is 30,000 kip na mismong ticket papunta, para makapasok dito. At ngayon po, we are down to our last episode dito sa Lao. And yes, last episode na siya. And ngayon, ang gagawin ko lang naman, mag-check out na ako dito sa ating hotel. And after nito, pupunta tayo dun sa airport dito sa Vientiane. So ngayon, iniisip ko na i-document ko din siya at i-vlog ko kahit paalis na ako. Dahil, di ba usually kapag papunta hanggang pauwi ang ating vlog, hindi naman na tayo babalik dun sa mismong Luang Prabang. At ngayon, bago sa mata natin yung mismong airport nila dito sa capital city nila, para if ever kung kayo po ay aalis at pupunta dito at magde-depart dun sa mismong airport din dito, makita nyo kung ano nga ba ang mga dapat yung mai-expect. Okay? So ngayon, let's go. Mag-check out na tayo. So ayan, as you can see, SYRI Guest House. Mag-i-drive tayo papunta dun sa mismong airport. So ang recommended price dun is 58,000 kip. Ang mura lang ha. Travel time 11 minutes. Okay, so 9:42 na. So, kung 11 minutes lang ang travel time, siguro mga 10 o'clock na tayo umalis. So, ganyan po. In-drive po ang gagamitin nyo pag-book para makasakay kayo na parang Grab, Uber dito. Okay? Then, after nyan, find a driver. Then, madami magka-pop up dyan na magbibid. Merong mataas ang presyo, mababang presyo, or yung mismong gusto nyo lang. So, i-click nyo lang yan. Okay, so nakasakay na tayo ngayon dito sa in-drive. And actually, di ba nag-wait tayo ng saglit? So, tumaas yung rate. So, from 58, naging 60K na. And malapit lang naman, 4 kilometers lang naman yung layo doon sa hotel natin, yung mismong airport. Dahil malapit lang talaga yung airport na nasa city center lang halos. Okay? Mas malayo pa nga yung train station or railway na nasakyan natin. So ayan po ang itsura ng Vientiane. Ayan! So andito na ngayon tayo sa airport. Okay? So check natin kung ano itsura. Mukhang magandang airport nila kumpara dun sa Luang Prabang. Siyempre, capital to. Natin dito yung AirAsia. So ayan o. Meron dito mga airport buffet restaurant. Wow! Mga SIM card meron. O diba? So, ayan po ang itsura. Ay, may wrapping luggage if ever. And ang daming tao dito. So, wala ko nakikita AirAsia. Okay. Hindi pa open yung ating check-in. O, diba? Ang aga nating dumating. Ang lapit lang kasi nitong airport eh. So, ayan. Habang iniintay natin yung mismong pagbukas ng mismong gate, ay ikutin natin to. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang mga possible na pwede nyong makita. O, diba? May mga rent-a-car dito ha. Tapos may mga money exchange, deposit, open account. Meron pa dong DQ oh. Kikita nyo. Ayun na dito sa area na to. Meron ditong bilihan ng SIM card. So, kaya lang, sa departures to. Siguro kailangan nyo bumaba. Or I don't know kung saan yung arrivals area. Ngayon, sige, kumain tayo dito muna. Habang nakiintay tayo, gusto ko kasi yung mga simple food lang na ganyan eh. Let's eat! Okay, so dito tayo kumain. So, in-order natin yung omelette with rice. Yun naman usual yung kinakain natin. Tapos pork spaghetti. So, 100,000 kip yung isang each nun. So, bali 200,000 kip ang ating agasasin dito. Ayan, airport food nila. May mga ibang options naman guys. Kaya lang, ito lang kasi yung option na gusto ko. Dahil parang, alam mo yon, closest siya sa lutong ulam vibe. Ito yung favorite kong kinakain. Pero hindi ko na muna siya orderin ngayon. Kasi, babalik tayo sa Thailand. Dahil doon yung flight natin pa Pilipinas. Pause nyo na lang ha. Almost, ano siya, laging 100,000 kip. Puro 100,000 kip. Grabe na may menu nila. Ayan. So, ito po ang ating food. Egg, tapos soup, then may rice yan. Ito ha, maybe hindi ko nasasabi sa mga ibang vlogs ko. Mahilig po ako sa itlog. Like, kapag ako kunyari kumakain, kahit anong klaseng itlog yan, kakainin ko yan. Basta, bagong luto. Yun lang ang reservations ko. Kasi, kapag ka medyo matagal na, ayoko yung paano nagko-color black siya. Gets yung point? Sarap. Sarap. Pero kung isipin mo itong itlog na to, 100k agad itong mahal. Magkano lang sa ating itlog? Magkano ba? 6 pesos ba isang itlog na hindi luto? Okay, round 2. Spaghetti naman tayo. 100k, keep din ito. Okay, so nalagpas na tayo sa immigration area. At gusto ko lang sa inyo pakita yung itsura ng boarding gate dito sa mismong airport dito sa Vientiane.
So, ayan, duty free. Tapos, ayan na, may duty free din dito, like mga souvenirs. Tapos, meron din dito mga bilihan ng alak. Tapos, dito pala may bilihan ng pasalubong bumili up dun sa labas. So, if ever kung nakalimutan nyo bumili ng remembrance, pwede kayong bumili dito. Like, ayan, mas maraming options. Tapos, puro elephants. Kasi di ba nga tulad ng sabi ko sa inyo sa first episode, ito pong Lao ay land of a million elephants. Though hindi tayo nakapunta sa elephants area. Na yung talagang literal na sanctuary vibe. Tapos yan yung mga boarding gate. Tapos ito may terminal bistro na kung saan mga inuman yan. And hindi tayo dyan bibili. Pero gusto ko lang sa inyo pakita na ganito po ang makikita nyo here. Mga chocolates, mga biscuits, mga chicheria. Tapos may Dex Coffee. Ayan, Dex Coffee na kung saan parang Starbucks. Tignan natin kung meron dito mabibili. Kahit kunyari matcha, ganun something. Hindi na ako bibili. Doon na lang ako bibili sa Thailand. Bakit dito pa, di ba? Sa Thailand na rin naman tayo. Kailangan din natin magtipid kahit minsan. So ito po ang gate 3 and 4. Then ito naman yung gate 1 and 2. So dito tayo sa gate 2 naka-assign eh. So dito tayo uupo. Ayan, so meron ditong shop, Lane Sang. Ayan, nakikita nyo. So, pwede kayo kumain dyan. And, ewan ko kung naaalala nyo. Sinabi ko doon sa first episode ba? O episode ng nag-ikot-ikot tayo sa Vientiane. Na ito pong yung mismong Patusay Victory Monument is nakalocate siya sa dulo ng Lane Sang. Ayan, upo na tayo dito. Wala pa namang katao-tao. Okay, so andito na tayo ngayon sa Suvarnabhumi International Airport. At ito na yung flight natin pa uwi ng Manila. So, dumaan na muna tayo ng duty free dito sa mismong airport. Kasi share ko lang sa inyo. Nabida ko naman na sa mga ibang vlogs pero para aware lang kayo na dito po sa King Tower na duty free dito, mura yung mga pabango. Okay, dito kayo bumili. Ito po, ito yung binibili ko usually na pabango dito. Tignan nyo, 1 for 20 lang. Clinic Men Happy. Tapos yung pambabae naman ay, tingnan natin, 1 for 20 lang din. Bat yan. Ayan, so ito yung hinahanap ko diptyque. Okay, sige, amuhin natin. So far sa lahat ng mga diptyque dyan, ito yung nagustuhan ko. Ano to? Tam daw? Yung may baso dyan? Ewan ko. Don't judge me. Okay, so nakita na natin. Ito ang nagustuhan natin. Ito po. Okay, if ever, kung gusto nyo maamoy. Ito yung nagustuhan ko kaya lang wala sa budget dahil 8,100 baht siya. Ito po ang presyo, conversion na dito sa baba. Okay, binilan lang natin yung mother natin ang pabango. O, diba? Ang mura, 1 for 20 baht lang yan.